today. Let it happen in this Quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroon sa kasalukuyan. Ito, umiyak Jimmy Guman. Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor, galit po atuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ko dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang Senior Deputy Speaker Don Gonzales, Deputy Speaker JJ Suarez, my Quadcom Co-Chair Benny Abante, Dan Fernandez, Joseph Caraps Paduano, and Quadcom Vice Chair Romy Acop, distinguished colleagues and members of the Quadcom, esteemed guests, welcome to our 13th Quadcom hearing. As our year-ender, we shall resume our probe on the illegal drug trade and the extrajudicial killings that took place during the war on drugs of the past administration. These two topics are inseparable, as we have seen that the extrajudicial killings were perpetrated, tolerated, and even encouraged during the implementation of the war on drugs. It was only recently that we have discovered the correlation between the two. It was as if the war on drugs cannot be implemented without killing thousands of people. We didn't know the extent of this problem back then. For the past 12 hearings, we have heard various testimonies of victims, their families, the police, the involved personalities who admitted their roles and participation, the cause-oriented groups, and those whose lives have changed forever due to an irreversible misstep they took that cost them their freedom. Naipalabas ng Quadcom ang mga tunay na pangyayari sa mga pinaslang na mga biktima sa pamamagitan ng mga salaysay na mga nakasaksi ng mga pamilya at ng mga otoridad. Ang mga records ay nailabas bilang patunay sa mga pangyayari. Mismong mga may kinalaman sa mga pagpatay ang umamin sa kanilang mga ginawa, gaya nila Colonel Santi Mendoza, PO2 Nelson Mariano, at ang sa pagpaslang kay General Wesley Barayuga sa utos di umano ni Colonel Ruina Garma at Colonel Edilberto Leonardo. Maging sina Colonel Marvin Marcos at Colonel Jovi Espinido ay umamin sa kanilang mga ginawang pagsunod sa mga utos ng mga nakatataas sa kanila na nagresulta sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Espinosa at sa Parahinog family ng Misamis Oriental. Mismong si Kerwin Espinosa naman ang nagdawit kay PNP Chief, now Senator Bato de la Rosa, na may kinalaman di umano sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagbibintang kay former Senator Laila de Lima na nagresulta sa pagkakakulong nito ng 7 taon na walang basihan. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities, bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban, na kung hindi naman manlalaban ay dapat piliting manlaban upang ma-justify ang pagpatay. Karma na siya ay inutusang mag-organisa ng mga operatiba upang ipatupad ang war on drugs sa buong Pilipinas gamit ang Davao Model. Inako din ng dating Pangulo ang responsibilidad at pananagutan sa mga nangyaring patayan na isinagawa ng mga kapulisan. Inamin din ng dating Pangulo ang katotohanan sa mga bank accounts na naglalaman ng malalaking halaga, bagamat sa una ay pumayag siyang pumirma ng waiver, ito naman ay kanyang binawi sa huli. Sa pagtestigo nila Colonel Garma at Colonel Leonardo at ng iba pang mga testigo ay napagtibay ang tinaguriang reward system, kung saan ang makakapatay ng mga drug personalities na nasa drug list ay bibigyan ng pabuya o reward mula sa halagang 20,000 pesos hanggang sa 2 milyong piso. Ito ay napatunayan din ni Tata Tan at Andy Magdadaro, mga preso sa Davao Penal Colony na noong 2016
ay inutusan di umano ni Colonel Garma at ni PO2 Art Narsolis na patayin ang 3 Chinong drug convicts sa loob ng selda. Pagkatapos nilang mapatay ang mga Chinong ito, ay binigyan sila ng tag-1 milyon ni Mr. Art Narsolis. Bukod sa kanila, inamin din ni Davao Penal Colony Jail Warden, Colonel Padilla, na siya ay kinausap din ni Colonel Garma at Colonel Leonardo at binilinan na hayaang mangyari ang planong pagpatay sa 3 Chino. Inamin ni Colonel Padilla na siya ay kinausap sa telepono ni dating Pangulong Duterte ilang minuto matapos ang pagpatay at nag-congratulate ito sa kanya. Bagay naman na itinanggi ng ating dating Pangulong Duterte. Maraming mga magulang, kapatid at anak na mga naging biktima ang nagpahayag ng kanilang naranasan at nasaksihan sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay walang kinalaman sa droga at ang iba ay mga batang inosente na nadamay lamang sa tila bagang walang batas na patayan sa kalsada. Dahil sa mga natuklasang ito ng Quadcom, na ipanukala namin na gawing separado ang pagbabawal sa ganitong klaseng pagpatay o at tinatawag natin ngayong extrajudicial killings at papatawa na mas mabigat na parusa kung ito ay maisa sa batas. Sa usapin naman ng illegal na droga, narinig natin ang panig ng 2 testigo na nawalan ng kalayaan sapagkat sila ay nagkamali sa kanilang desisyon alang-alang sa negosyo at pagkakakitaan. Si Jimmy Guban na dating kawani ng Bureau of Customs na nasintensyahan ng pagkakabilanggo ng 40 taon sa kadahilanang nakadiskubre siya ng malaking bulto ng droga na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos sa isang shipment sa Bureau of Customs at ito ay ibinintang niya kay Congressman Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang na dating ginawang Presidential Economic Advisor ni Pangulong Duterte. Ayon kay Guban, ang 3 personalidad na ito ang nagpaparating ng iligal na droga sa customs. Nimbitahan natin ang mga taong ito subalit hanggang ngayon ay hindi pa din sila nagbibigay ng kanilang pahayag. Bagkus ay nagpadala ng sulat sa komite at nagpaliwanag na sila ay walang kinalaman sa mga usaping ito. Ganon din ang nangyari kay dating customs broker Mark Taguba na siyang naging consignee ng shipment at na naglalaman ng napakaraming droga na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos noong 2017. Pinangalanan din niya ang sinasabing Davao Group at dinawit ang mga pangalan ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang bilang mga personalidad na nasa likod ng mga iligal na aktibidad sa Bureau of Customs. Sa pagtestigo naman ni Colonel Asierto, dating Deputy Director ng PNP Anti-Drug Unit, sinabi niya na 2 drug lords o drug personalities ang natuklasan niyang malapit sa dating Pangulo kung kaya't nagbabala siya dito. Bagay na ikinagalit ng Pangulo kung kaya't siya ay pinagbantaang papatayin. Ang mga drug personalities na ito ay sina Michael Yang at Mr. Alan Lim. Si Michael Yang di umano ang nasa likod ng mga Shabu Clandestine Laboratory sa Davao noong mayor pa lamang ang dating Pangulo. At si Alan Lim naman ang naaresto sa isang raid sa drug laboratory sa Cavite noong 2004. Si Alan Lim or Alan Lin din di umano ang Lin Weixiong na malapit kay dating Pangulong Duterte. Sa larangan naman ng Pogo, nakita natin sa mga pagdinig ng isang malaking personalidad sa likod nito ay si dating Mayor Alice Go na kasama ang iba pang mga Chino at may koneksyon kina Michael Yang at Alan Lim or also known as Lin Weixiong ang mga korporasyon na kanilang mga tinayo. Kaya dito nakita ang kaugnayan ng Pogo sa iligal na droga. Sa ngayon, kinansila na ng gobyerno ang peking birth certificate ni Alice Go or Go Waping at tinanggal na rin siya bilang alkalde ng Banban Tarlac. Marami pa po ang susunod. Ang Pogo sa Banban Tarlac ni Alice Go
at ang Porac, Pampanga, Pogo na Lucky South, kung saan naugnay si Cassandra Leong at si Attorney Harry Roque, ay nakitang may mga malapit na kaugnayan. Si Attorney Harry Roque ang nagsilbing abogado ng Lucky South at iyan ay napatunayan sa kanyang pakikipagpulong kay PAGCOR Chairman Al Tenco na kasama si Cassandra Ong at ilang beses na nag-follow up sa PAGCOR upang makuha ang lisensya ng Lucky South Pogo. Maliwanag ang lahat ng ito sa records ng Quad Committee. Si Attorney Harry Roque din ay nakitaan ng paglago ng kanyang ari-arian na mula lamang sa deklarasyong 125,000 noong 2016, ito ay lumobo sa 125 million pesos noong 2018. Bagamat maraming dahilan si Attorney Harry Roque, hindi niya isinumite ang mga dokumentong sinasabi niya magpapatunay dito. At sa halip ay nagtago siya at inatake ang Quadcom at kinestyon ang jurisdiction nito. Bukod sa pagtatago, siya ay tumakas patungong ibang bansa. Marami pa siyang kailangan ipaliwanag sa bayan. Sa mga nakitaan namin ng mga peking birth certificates, kami ay agad na naghain ng panukala upang bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na magkansela ng mga fictitious at late registered birth certificates ng mga kaduda-dudang mga dayuhan na hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Kasabay nito ay naghain din kami ng panukala na kukumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian o mga pag-aari ng mga peking Pilipinong korporasyon gaya ng Empire 999 na siyang nagmamay-ari ng 560 million pesos shabu na pinaimbak sa kanilang bodega sa Mexico, Pampanga. Sa ngayon, kansilado na din ang rehistro ng korporasyon sa Securities and Exchange Commission at ang mga incorporators nito na kinabibilangan ni Mr. Willie Ong at Mr. A.D. Tai Yang na parehong Chino na nagpanggap na Pilipino ay nahaharap sa mga kaso kabilang na ang drug trafficking at money laundering. Marami pa pong korporasyon ang nanganganib na makansila ang lisensya at rehistro sa parehong modus at kaugnayan kina Michael Yang, A.D. Yang, Lin Wei Xiong, or Mr. Alan Lim. Bunsod na mga ito, isa pang panukala ang ngayon ay dinidinig ng kapulungang ito, ang total ban sa lahat ng klase ng Pogo. Napakarami na pong nakita at nadiskubre ang Quadcom. Kaya naman po hanggang ngayon ay pilit pa rin sinisiraan ng mga bayarang trolls or narco-vloggers at kritiko na wala namang naintindihan sa usapin o sadyang ayaw umintindi na madali namang maintindihang pinag-uusapan. Marami pa pong lalabas na katotohanan. Tumutok lamang po kayo. Wala pong sinisino o sisinuhin ang Quadcom. There will be no sacred cows. We will leave no stone unturned in search of the truth, justice, and accountability. Numerous bills have been filed and will be filed in the days to come to address the loopholes we discovered and the lapses that we need to fill. Dahil sa inyong kooperasyon, suporta, paniniwala at pagtitiwala, ang Quadcom ay matagumpay na humaharap sa lahat ng pagsubok upang mabatid ang katotohanan at mabigyan ng katarungan at kasagutan ang ating mga hinaing tungo sa tunay na kapayapaan. Nagpapasalamat kaming muli sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maraming salamat po. The next to deliver his opening remarks is Chairman of the Committee on Human Rights, Chairman Benny Abante. You are recognized. Magandang umaga po sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating mga co-chair, sa ating mga colleagues at ang may inibitahan nating mga resource speakers ngayong umaga at sa taong bayan na nakikinig po sa aking tinig ngayon. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto ko makinig kayo para makita niyo yung katangahan ninyo. Gusto ko munang banggitin, Your Honors, ang sinasabi po ng Biblia
Anong sabi ng Biblia sa Romans chapter 3? Hawak-hawak ko ang Biblia ngayon. In verse number 12, ang sabi rito, they're all gone out of the way. They are together become unprofitable. There's none that do it good, no not one. Their throat is an open sepulcher. Anong ibig sabihin ng their throat is an open sepulcher? Nanlalait, nang aabuso, nang iinsulto, nagmumura, naninira. Yan ang ibig sabihin ng their throat is like an open sepulcher. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo kung anong sinasabi dyan. O ito ngayon ang aking mensahe, tatlo lang eh. Ano yun? Galit, respeto, pagmamahal. Bakit may Quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large tract of land samantalang marami tayong mga kababayan na wala man lang maliit na lupa na pagtatayuan ng kanilang bahay? Fraudulently acquired lands through bogus corporations. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya sapagkat, as I quote, I love this country. Billions of pogo money exchange hands between this Chinese and some high public officials in the past administration. Pagmamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagmamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country? Pagmamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mamamayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicates. Bakit? Pera. Kinakampihan natin ng war on drugs. Kinakampihan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata? Ang sabi ng isang senador na nakaupo na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian de los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 3 taong gulang sa Cebu? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang 9 na taong gulang na bata doon sa Caloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo. Hindi sa sinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver na nagsakay ng drug pusher? Pinatay yung drug pusher pero pinatay din.
ang driver ng tricycle? Yung ba ay collateral damage? Pagamahal pa sa bayan ito? Kapag ang tao pumapatay ng marami, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos, and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa ilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPAs o terorista o mga kriminal na naghahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan. Hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal na mga public officials, lalo na sa taong bayan. Ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nagkikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the house and wife of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pag-propose ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the EJ case. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakataong binigay sa akin. Thank you, Congressman Benny Abante. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming salamat po. Puso mo, brother. Ang Joint Committee ay nakapagsagawa ng kabuuang 12 marathon na public hearings na nagsimula noong August 16, 2024. At ilan dito ay tumagal ng 12 hanggang 14 na oras. Bagamat dito ang pag-uusapan natin sa araw na to, hindi po itong Pogo, ay ninais ng inyong lingkod na briefly ay mag-report po sa ating pong mga kababayan. Maikli lamang po to, hindi naman po ito masyadong mahaba. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo yung mga ilang mahalagang natuklasan kaugnay ng mga kriminal at illegal na aktibidad ng Philippine offshore gaming operators o yung tinatawag po nating Pogo. Una dito, yung paglaganap ng Pogo
matapos ang paglabas ng Executive Order number 13. Sa simula, natamasa ng bansa ang ilang benepisyo pang-ekonomiya. Marami tayo nakuhang pera sa Pogo tulad ng mga benepisyo na kukuha natin. Subalit, yung mga lokal na trabaho, saka yung kita mula sa upa ng lupa at pasilidad, yun po yung ating mga nakukuha. Kayo pa man, naging malinaw na ang negatibong epekto sa lipunan ay higit na mabigat kaysa sa mga benepisyong ito. Kaugnay ng paglabas ng EO number 74 na inisyo ng ating pong presidente na nagbabawal sa lahat ng POGOs, internet gaming licenses at iba pang serbisyong kaugnay ng offshore gaming. Isinulong namin kasama ang aking mga kapwa mambabatas ang House Bill number 10987 o ang panukalang Anti-Offshore Gaming Operations Act na naaprubahan na at malapit ng ihulat ng Committee on Games and Amusement. Natuklasan din natin yung pagkakasanggot sa kriminal at illegal na aktibidades sa loob ng POGO premises. Sa mga operasyon ng mga otoridad laban sa maraming illegal na POGOs, nadiskubre ang lawak ng mga kriminal na aktibidad gaya ng human trafficking, cybercrimes, tulad ng love scams at loan scams, money laundering at iba pang krimen gaya ng kidnapping, prostitution, torture at murder. Ang mga presyong ito ay nagresulta sa pagkakaligtas ng libo-libong mga Pilipino at dayuhan. Ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, nakilala na ating pinakamalalang Pogo Hub sa bansa ay pinatatakbo ng dating Chinese police officer ng China, si Duaren Wu, na ilang beses po nating inimbitahan subalit wala na, nakatakas na po. Kasama ang kanyang inaanak na si Catherine Cassandra Casiliong. Sila ang nagpasilita ng mga sublease contract sa pagitan ng Whirlwind Corporation at Lucky South 99. At nalaman din natin na naging pugad ang Pogo ng mga kriminal na wanted sa iba't ibang bansa na nagdulot ng panganib sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Umaalala niyo si Wang Xiyang, ang big boss ng Hongsheng Gaming Technology, ng Sun Yuan Technology sa Banban Tarlac, ay isang pugante sa China at kasosyo ni Gu Waping na kilala rin bilang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Ang iba pang mga Chinese nationals na nakasangkot gaya nila Xiang Ruijin at Lin Baoying, nahatulan to ng guilty sa isang kaso ng money laundering na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar sa Singapore. Naalaman din natin ang paggamit ng mga peking dokumento ng ilang mga Chinese nationals na konektado sa Pogo. Ang mga tulad nila Gu Wangping, Xiang Mier, nakilala rin natin si Sheila Go, at si Hong Jingsing, nakilala naman natin bilang Tony Yang, ay gumagamit ng peking dokumento upang patunayan na sila ay mga Filipino citizens. Bukod dito, ginagawa rin dami ng ilang Chinese nationals ang ating mga kababayan upang gawing lehitimo ang operasyon ng POGOs. Ang ilang Filipino incorporators ng POGO companies gaya nila Ronelyn Baterna, Stephanie Mascareñas, Julian Linsangan III, Edwin Ang, Marion Ryan Chua ay naharap na sa mga kasong kriminal dahil sa iligal na gawain ng POGOs. Ang pagkakasangkot ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Herminio Harry Roque Jr. sa operasyon ng POGO, sa pagdinig mismo ng chairman ng PAGCOR ang nagpatunay na sinamahan ni Attorney Roque si Cassandra Ong sa isang meeting upang talakayin ang lisensya ng PAGCOR at ang utang ng Lucky South 99. Si Atty. Roque at ang kanyang asawa ang nagmamay-ari ng Biancham Holdings and Trading Corporation na nagmamay-ari rin naman ng 99% ng shares ng PH2 Lot 37
Pinewood Holdings Incorporated o PH2. Ang PH2 ang nagmamay-ari ng Pinewoods Village sa Tuba, Benguet na inuupahan ng Chinese fugitive na si Sun Li-ming na naaresto ng PAOK at BI agents kasama ni Wang Keping, isa pang Chinese fugitive. May iba pang mahalagang natuklasan ang Quadcom na ito na nakapaloob sa progress report ng Quadcom na ihaharap sa plenaryo sa susunod na linggo. Kaugnay nito, inirekomenda natin ang mga sumusunod. Paigtingin ng mga local government units, ng ating mga mayors, ng ating mga governors, ang kampanya laban sa guerrilla pogos sa kanilang nasasakupan. Bigyan ng Department of Labor and Employment na sapat na suporta ang 40,000 Pilipinong manggagawa ng pogos na nawalan ng trabaho upang makahanap ng alternatibo. Fast-track ng Bureau of Immigration ang deportasyon sa mga dayuhang manggagawa ng pogos. Higpitan ng mga regulatory agencies ang pagmamonitor sa mga service providers ng illegal na pogos upang matiyak ang tuluyang pagpuksa sa offshore gaming operations sa bansa. Magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng verifikasyon para sa mga dayuhang manggagawa at employer. Magtatag ng global network para sa real-time information exchange laban sa human trafficking. 3 araw na lang po mga kababayan ang sesyon ng kongresong ito. At muli tayong babalik sa Enero. Ang Quadcom na ito ay nagnanais ng wakasan ang ilang mga issues na ating nang nabigyan ng kaukulang mga solusyon sa pamamagitan ng mga ilang inihaing panukalang batas. Ngunit kailangan po nating subaybayan ang masamang epekto ng pogo sa ating lipunan. Garantisado, garantisado, ang takbo ng mga remnants ng pogo ay sa BPO, sa mga barangay, sa maliliit na lugar, sa malalayong lugar, basta't may internet na maaari silang mag-operate secretly. Yung mga Chinoy na na-deport na ng ating gobyerno at patuloy na i-deport pa ay masosolusyonan na natin. Subalit ang nakikita nating problema ay kapwa nating Pilipino na natuto na mula sa mga banyaga paano mag-operate ng pogo. It is my hope that these findings and recommendation would do justice to the countless hours of hard work rendered by my fellow lawmakers and the invaluable contributions and testimonies made by our resource persons. Sa inyong lahat, maraming po salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you, Chairman Dan Fernandez. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Accounts, Congressman Joseph Caraps Paduano. You are recognized. Thank you, Chairman. Nothing from my end, Mr. Chairman, and I will just yield my slot and time to Senior Deputy Speaker Don Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Chairman Caraps. You seem not to be feeling well today, so probably there will be no contempt orders. Meron. So, in place of the time of Congressman Caraps Paduano, he yielded his time for our Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales to deliver his opening remarks. You are now recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang araw sa ating lahat at mga nandito, sa lahat ng ating mga kababayang nanonood ngayon ng Quad Committee sa TV at iba't ibang social media platforms. Noong tumayo ako sa plenaryo upang imungkahi ang pagbuo ng Quad Committee na ito o mas popular na ngayon bilang Quadcom, ay naging basihan ko ang una, yung drug bust sa bayan din ng Mexico, Pampanga, kung saan nasabat ang humigit kumulang 560 kilos na shabu
na nagkakahalagang humigit kumulang ng 3.6 billion pesos. Pangalawa, ang pagkakadiskubre ng mga illegal na pogo, particular sa bayan ng Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, at ang mga extrajudicial killings na resulta ng illegal na pogo at dangerous drugs. Maraming salamat sa aking mga kasamahan sa Kongreso, lalong-lalo na kay Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez sa pagbuo ng Quadcom, ganun din kina Senior Chairman of the Quadcom Committee and Concurrent Dangerous Drugs Committee Chairman Robert Ace Barbers, Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Benny Abante, Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Caraps Paduano, Quadcom Senior Vice Chairman Romeo Acop, at sa aking katuwang as Deputy Speaker David J.J. Suarez sa kanilang matagumpay na pamumuno at pakdakbo ng Quadcom. Pinupuri ko din ang aming mga kasamahan dito sa Kongreso ng Mambabatas na kasama na naglamay at nagpupuyat bawat hearing hanggang madaling araw. Lubos din po akong nagpapasalamat sa ating mga resource person na pumunta. Ang mga material, information na galing sa inyo ay naging makabuluhang basihan sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas. Sa ating mga masisipag at hardworking na secretariat at mga congressional staff na kinabibilangan ng ating mga COMSEC Art, si Katuring kasama ng iba pang mga COMSEC, si Sec Flor, Feli at Francis, sa mga media personnel na nag-cover, your efforts are truly appreciated. Maraming salamat po. At dahil sa inyo, mga congressmen at resource persons, ay nabuo ang mga House bills na ito. Una, House Bill number 10986, classifying EJK as heinous crime. Number 2, House Bill number 10987, the Anti-Offshore Gaming Operations Act. Number 3, the House Bill number 10998, the Espionage Law of 2024. Number 4, the House Bill number 11043, the Civil Forfeiture Act. And number 5, the House Bill number 11117, the Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law. Before we conclude for the year, we will also finalize our progress report, which will be submitted to the plenary before the Christmas break. This report will summarize our findings, provide actionable recommendations, and outline the next steps to tackle these critical issues. It will also include accountability measures for officials involved in related anomalies. Today, we only end the inquiry for the year, but we are already preparing for next year in January. We will continue this work with even greater focus and determination. I hope this series of Quad Committee meetings reinforce why we are here to seek the truth, protect our people, and ensure a better future for every Filipino. Sa milyong-milyong mga Pilipinong sumubaybay at sa Quadcom and Chill na nanood, ang mga pagdinig ng committee ito ay ang trabaho ng Quadcom ninyo. Tunay na may Diyos po. Salamat at binulat niya ang ating mga mata upang makita at mapipigilan ang mga masasamang nangyayari sa ating bansa. As said in Isaiah 41, chapter 41, verse 10, and I quote, "So do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Unquote. Dakal pong salamat. Dong Gonzales po, kinatawan ng 3 distrito ng Pampanga mula sa 19th Congress. Dakal pong salamat. Thank you to our Senior Deputy Speaker.
Mr. for Chair. that very touching opening remarks. So Yes. Mr. Chair. Congressman Fernandez. Before we proceed to the next item of our agenda, which is the admin matters, can we somehow show muna po yung isang video presentation? Mr. Chair. This is regarding Mr. Chair. the... Can I be recognized, Mr. Chair? Yes, we will recognize you Before the after video. the gentleman, the chairman of Okay, the... thank you. May I ask what is this video ito about? pong, Mr. Chairman, ito pong video presentation ay parang pinagkalap-kalap po nating mga issues that we wanted to show to the members sa 12 or 14 pong ating mga public hearings natin, committee hearings natin, ay siguro marapat lamang po na makita natin sa isang video na hindi naman po siya ganun kahaba. Oh, sige po. Okay, so we will allow can that. we allow this video presentation? Is, Mr. Chairman? Comsec, is the video on queue already? Okay, sige. Please show the Maraming video. salamat. Thank you, Thank you, Mr. Congressman Fernandez. Later, we will entertain later all the manifestations after the video is shown. Congressman Plato. Thank you. Thank you. Mr. Chair. House Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Order and Safety, Committee on Human Rights, at Committee on Public Accounts. Yan ang Quadcom ng ating Kongreso. August 16, 2024, nang unang magsagawa ng pagdinig ang Quadcom sa Bacolor, Pampanga. Layo nitong imbestigahan ang koneksyon ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa iligal na droga, sa mga Chinese drug syndicate at sa mga government officials na posibleng sangkot dito. Nagkataon lang ba na ang mga personalidad na babanggit na nasa likod ng iligal na droga? Sa 12 public hearings ng Quadcom, marami na ang natuklasan mula sa mga witness at resource person na naimbitahan sa mga pagdinig. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. How will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa POGO? Ang biological mother ko po ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder. Matapos mapatunayang si Bambantarlac Mayor Alice Go at ang Chinese na si Go Waping ay iisa, tuluyan nang ipinakansela ng Office of the Solicitor General ang birth certificate ni Mayor Go. Pumatay kami ng inosente. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. He needed someone capable of implementing the war on drugs. Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Ang tumawag sa akin ay dating President Rodrigo Roa Duterte. Kung mayroong baril na ginamit ang mga nanlaban at tunay na nanlaban si Day, let it happen in this Quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroon sa kasalukuyan. Then we would know kung ilan po ang tunay na nanlaban. Wala rin pong napakitang ebidensya na nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaload na po yung mag-ama ko noong time na yon. Paulit-ulit po kami nagmamakawa. Pero pinaslang pa rin po yung mag-ama ko. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones? Correct. Very correct. I have to issue or make a policy statement. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Sinabihan niya ako na aminin mo
nasangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima. There is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, mamamatay ka. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. Ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. That would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. Sampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Former President is speaking without the recognition of the chairman. And I hope the former President understand. Nakalimutan The rules. ko na yun. Yung rules na yun. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Ang una pong report na ibinigay ko na natanggap ni Chief PNP Bato de la Rosa, binanggit ko lang po rito yung tatlong personality, si Johnson Chua, si Michael Yang, at si Alan Lim. Nagbigay po ako uli ng report kay Chief PNP Oscar Albayalde, is Michael Yang and Alan Lim person of interest in illegal drugs. Dito po is nabanggit ko na po rito na lagi po sila nakikitang kasama si Presidente Duterte. Wala rin po nangyari. Ayun na po, gusto na ako ipapatay. Nasisiguro nyo na may koneksyon ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Yang at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako. Anong reason ba ito umiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor, galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ko dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, na kami ang biktima. Napakahirap po talaga. Talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. If you're saying na Michael Yang was using his siguro closeness with the former president to further his drug interest, why would he be content with just being economic advisor? Yung economic advisor is just a title to project to the whole bureaucracy na ano ito, malakas itong tao na ito. Paano nag-pay off yung kanyang closeness? Doon sa family issue, ang dami niya nakuhang kontrata because of that connection. We are here to listen, to ask critical questions, and to closely examine the policies and decisions that have shaped the nation. While we should be respectful, we cannot be differential. Respect and deference are two different things. It is vital that we, as representative of the people, remember that distinction, because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter how high their office. Habang kami ay pinipilit na sirain, kami po ay hindi titigil sa pag-ungkat ng mga bagay upang makita at maisiwalat ang buong katotohanan.